Gumising kasama ang mga bagong-bagong mga balita. Gumising kasama ang mga bagong-bagong impormasyon. Hahataw na, aarangkada na. Kaya tayo na. Dahil buhay na ang mga dugo ng mga taong maagang gumising. Isisigaw na ang sigaw ng sambayanan. DWIZ Pinoy Gising. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. Live sa DWIZ Radio, DWIZ News FM Regional Stations. Live din sa Facebook at YouTube. Panoorin din ang live sa Aliw 23. Tayo na. Aba, umaga na. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising. Sa magandang gising, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa at sa buong mundo ngayong pong araw na ito ng Wednesday na. Ngayon po ay Pebrero 21 taon 2024. Silipin na po natin ang mga nambubulabog at mga nanggigising na mga headlines. Pinoy Gising. Magandang morning nga pala sa mga nag-aalmusal po ngayon sa mga oras na ito dahil ang presyo ng galunggong, GG ninyo, bumaba na. Kongreso binalaan ng NEDA sa pag-aproba sa panukalang 100 peso legislated wage increase. Alegasyong may kinalaman ng Kamara sa umunoy kudeta sa Senado, sinupalpal ng mga kongresista. Sa gitna ng issue sa Chacha, panukalang payagan ng foreign ownership sa mga educational institution, pinalagan. Pastor Apollo Kibuloy, ipaaresto na ng Kamara kung hindi sisipot sa mga pagdinig. At Pangulong Bongbong Marcos nanindigang walang jurisdiksyon ng International Criminal Court sa Pilipinas. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising. At sa oras nga na 5 sandali makalipas ang alas 4 po ng morning. Sa detalye nga po ng mga balita po ngayong araw po na ito ng Baklaran ngayon pong Miyerkules. Sumadsad na ang presyo ng ilang pong isda sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Sa pag-ikot ng DWIZ sa NEPA Q-Mart sa Quezon City po yan, 20 hanggang 30 pesos ang ibinaba ng presyo ng kada kilo ng galunggong o GG. 80 pesos na lamang ang kada kalahating kilo ng GG mula sa dating 90 hanggang 110 pesos kada kalahating kilo. At tatandang pumalo sa 230 pesos ang presyo ng kada kilo ng galunggong sa merkado dahil na rin sa 3 buwang pagpapatigil nga po yung tinatawag na fishing ban sa yung paghuli po, pagbabawal sa paghuli po ng isda sa ilang pong lalawigan. So nilift na po yan. Maliban sa galunggong, bumaba na rin sa 210 pesos mula sa dating 230 pesos ang kada kilo ng pampano. 180 naman ang kada kilo ng salmon, 160 ang kada kilo ng salay-salay mula sa dating 120. Dahil dito, maasa naman ang mga fish vendor na magtutuloy-tuloy na ang magandang kita sa kanilang paninda dahil na rin sa pagtatapos ng closed fishing ban o closed fishing season noong Pebrero 15. Pinoy Gising. Speaking of isda, nakapagtala na ang Philippine Fisheries Development Authority o PFDA ng mahigit 38,000 metrikong toneladang isda sa mga regional fish ports nitong Enero. Ayon sa PFDA, nangangahulugan lamang ito na nananatiling sapat ang supply ng isda sa bansa sa kabila ng masamang panahon at mga nagdaang closed fishing season sa mga pangunahing fishing grounds. Batay sa datos ng ahensya, tumaas ng 8.17%. Katumbas ko yan ng mahigit 1,645 metric tons ng isda na diniskarga sa South Central Luzon Port. Habang tumaas din ng 10.97%, katumbas ko yan ng 857 metric tons na supply ng isda naman sa Western Mindanao Port. Binigyan din pa ng ahensya na kahit apektado ang ilang fishing port, partikular sa General Santos City at Navotas Fish Port Complex na isa sa pinakamalaking fish port
na pinagkukunan ng isda ay handa naman silang umalalay upang mapanatili ang magandang supply at abot kayang presyo ng fishery products sa mga consumer at mga stakeholders. Pinoy Gising! Sa iba pang balita, maaari umanong makaapekto ang panukalang 100 peso legislated wage hike sa mga micro, small and medium enterprises o yung mga maliliit po na negosyante. Ayon kay NEDA Undersecretary Rosemary Edilion, hindi sasapat ang ipinatupad na tax relief para matulungan ang mga negosyo na magkaroon ng 100 pisong dagdag sahod sa kanila pong arawang sahod. Itinagdag pa ni Yusek Edilion na hindi rin magiging sapat ang savings mula sa corporate income tax upang tugunan ang nabanggit na aumento. Kaugnay nito, 79% ng mga negosyo sa bansa ay mga MSME o mga micro, small and medium enterprises at nasa 63% ng mga empleyado ang nagtatrabaho rito. Pinoy Gising! Dinalaan naman o nagbabala ang Department of Labor and Employment sa nagbabadyang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa sa sandaling aprobahan o isabatas. Ito pong 100 peso legislated wage hike bill. Ito po yung arawang sahod, dagdag 100 piso sa arawang sahod sa mahigit 4.2 milyong manggagawa sa pribadong sektor. Binigyang din ni DOLE Secretary Bienvenido Laguesma na bagaman makapagpapalakas ng purchasing power ang panukalang aumento sa sahod, maaari naman nitong maapektuhan ng mga maliliit na negosyo. Kinatigan po ng DOLE ang nauna nga pong pahayag ng NEDA. Posible anya magkaroon ng chain reaction, domino effect kapag naisabatas na ang nasabing panukala. Kaugnay nito, inihayag ng kalihim na pinag-aaralan na nila ang posibleng intervention upang matulungan ang mga MSME sakaling madagdagan pa ng 100 piso ang minimum wage ng mga manggagawa. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, mayroong mahigit 4 na milyong minimum wage earners, mahigit 4.2 milyong wage earners sa bansa. Pinoy Gising! Kaugnay pa rin yan, dismayado naman ang Grupong Employers Confederation of the Philippines o ECOP sa pag-aproba ng Senado sa ikatlot huling pagbasa sa panukalang 100 peso legislated wage hike sa mga minimum wage earner. Ayon kay ECOP President Sergio Ortiz Luis Jr., hindi pinakinggan o hindi dininig ang kanilang opinyon kaugnay sa issue bago pa ipasa ng Senado ang Senate Bill number 2534. Babala pa ni Luis, maaring makaapekto ito sa inflation ng bansa. Itinagdag pa ng grupo na sa 52 milyong labor market sa bansa, 10% lamang dito o 5 hanggang 7 milyong manggagawa ay nasa formal sector. So 52 milyon po ang nasa labor force. Pero 10% lamang po, katumbas ho yan ng hanggang 5 hanggang 7 milyong manggagawa ay nasa formal sector ang magbebenepisyo sa nabanggit na panukala. Pinoy Gising! Nakukulangan naman ang grupong Kilusang Mayo 1 o KMU sa 100 pisong legislated wage increase sa mga empleyado sa pribadong sektor na inaprubahan ng Senado sa ikatlot huling pagbasa. Sinabi ni KMU Secretary General Jerome Adonis na malayo ang sinasahod ng mga Pilipinong manggagawa sa aktwal na pangangailangan ng bawat pamilya na may 5 miyembro. Halimbawa, dahilan anya ito kung bakit napipilitang mangutang ang mga obrero upang maitawid ang kanilang pangangailangan, yung araw-araw na pangangailangan. Sa kabila nito, welcome naman sa KMU ang dagdag sahod, yung panukalang dagdag sahod na nakalusot na sa Senado. Pinoy Gising! Sa oras na 12 sandali makalipas ang ika-4 ng morning, sa pagkakataon ito, tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa labas ng impilan. DWIZ Patrol Report! Umano'y kinalaman ng Kamara sa kudeta sa Senado, itinanggi ng mga kongresista.
Ang detalye ay hatid ni Patrol 11 Tina Nolasco. Itinanggi ng ilang mga lider sa ubabang kapulungan ng Kongreso ang umuusbong na panibagong aligasyon sa Kamara na umano'y planong kudeta sa Senado. Ayon kay One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, nakagugulat at suntok sa buwan ang naturang akusasyon. Anya, mismong ang ilang senador na rin ang nagsabing kongresista lang sila at kung magkagayon ay napakalakas naman ani Gutierrez ang impluensya ng mga kongresista sa Senado. Ipinagtataka din ng Party List Solon kung bakit bigla silang nasama sa internal rules sa paghahalal ng pinuno, gayong wala naman ang mga kongresista doon para makaboto. Ipinagtataka rin ni Puwersa ng Bayaning Atleta Party List Representative Migs Nograles kung bakit laging ibinabato sa mga kongresista ang sisi sa mga nangyayari sa Senado, gayong ang dalawang kapulungan ay mayroon anyang kanya-kanyang ipinatutupad na patakaran. Kinatigan naman ito nila Naudal Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong. Anya, ginagalang ng Kamara ang kalayaan ng dalawang kapulungan. Nakasalalay na ito anya sa Senado at sa katunayan sa majority ng Senado. Kaya't di nila maunawaan bakit laging nasisisi ang Kamara. Ito si Patrol 11 Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report. Okay, maraming salamat si Patrol 11 Tina Nolasco. Pinag-iingat naman ang grupong Coordinating Council of Private Educational Associations of the Philippines sa mga senador sa pagsusulong ng panukalang buksan ang foreign ownership sa sektor ng edukasyon o ito po may kaugnayan sa charter change. Ayon kay COCOPEA Chairman Father Albert Delvo, dapat tignan ng Senado ang implikasyon o epekto sa kabuuan ng educational system ang 100% foreign ownership sa mga tertiary educational institutions o mga kolehiyo sa bansa. Makaapekto anya ito sa kultura, moralidad at espiritual ng mga Pilipino kung papayagan ng mga dayuhan na magmay-ari ng mga paaralan. Iginit pa ng COCOPEA na sa ngayon ay maayos naman ang karanasan ng mga pribadong paaralan sa 60-40. Hatian po ito, 60%, 40% of foreign equity sa bansa at wala silang nakikitang komplikasyon dito. Pinoy Gising! Samantala, ikinalugod naman ni Senador Sani Angara ang paghahain ng ilang kongresista ng Resolution of both Houses number 7 na isinusulong o na nagsusulong ng economic charter change. Ayon kay Senador Angara, magandang development o resulta ito dahil kapwa nasa direksyon ng Senado at Kamara sa pag-amyenda o dahil parehas sila ng direksyon ng Senado at Kamara sa pag-amyenda sa economic provisions ng saligang batas. Hindi anya nakatutulong ang bangayan sa People's Initiative dahil naapektuhan nito ang usapin sa economic chacha. Bigyan din pa ng chairman ng Senate Subcommittee on Constitutional Amendments na sa halip na magbangayan, araw-araw na magpa-press conference ang mga kongresista para batikusin ng Senado, mas mainamaan niya magsagawa na lamang sila ng pagdinig kaugnay sa pag-amyenda sa ilang probisyon ng saligang batas. Well, that's good. Ako, sa akin, positive yung pag-file nila ng RBH. Maganda yun dahil imbis na magbangayan, mag-daily press conference na tinitira lang ang Senado, mas okay na magkahiring na sila dito sa RBHM at pag-usapan dahil sila naman, ang maganda sa mga congressman, they're in their own district, so pwede lang konsultahin yung mga distrito nila. Yan po ang inyo pong napakinggan, inyo pong natungayan ang tinig ni Senador Sani Angara. Pinoy Gising! Sa Senado pa rin, isiniwalat ni Senator Amy Marcos na ang pambansang budget ngayong taon ay nagtapyas ng bilyon-bilyong pisong pensyon para sa mga retiradong militar at uniformadong tauhan, pati na rin ang mga retirement at separation benefits ng mga manggagawa sa gobyerno habang nagbigay dan ito sa kontrobersyal na ayuda para sa Kapusang Kita Program o AKAP. Ang pagkakaiba sa pagitan ng National Expenditure Program na isinumite
sa Kongreso at ng General Appropriations Act para sa 2024 ay nagpapakita na ang Pension and Gratuity Fund ay kinaltasan ng 110.2 billion pesos na pondo mula sa 253.2 billion hanggang 142.9 billion pesos. Ikinalungkot din ng Senador ang 5.4 billion pesos na kaltas sa budget ng Department of Migrant Workers mula sa panukalang 15.31 billion pesos ng NEP at ang buong pagtanggal ng nakaprogramang pondo para sa mga foreign assisted flagship projects ng Department of Public Works and Highways. Muling iginiit ng Presidential Sister na namumuno sa Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development na ang 26.7 billion pesos na AKAP Fund na mayroon ding mahigit 33 billion pesos na unprogrammed funds ay insertion o isiningit ng lower house ng Kamara sa huling bersyon ng 2024 budget. Pagkatapos ay idinagdag ang mga e-signature ng mga senador. Hindi anya pinasimulan ni Pangulong Bongbong Marcos ang AKAP at wala rin sa bersyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso, pero lumabas ito sa pinal at pinaimprentang bersyon na magic daw ang sabi po ni Manang Aimee. Kumukonsulta na ang senador sa DBM at DSWD bago ang posibleng investigasyon ng Senado sa AKAP, bukod pa sa isinasagawang investigasyon ng Senate Electoral Reforms Committee sa ipinatawag na o sa tinatawag na People's Initiative para rebisahin o amyendahan ang konstitusyon. Pinoy Gising! Pero una na nga pong inamin ni Congressman Erwin Tulfo na siya po ang, kumbaga siya daw po ang utak na nasa likod po nito pong AKAP Fund. Yan po daw ay kanyang ipinitch nung siya po ang kalihim ng Department of Social Welfare and Development. Pero kanya pong nilinaw, yan pong AKAP funds, hindi po yan daw para sa People's Initiative. Pinoy Gising! Samantala, sa pagkakataon ito, tanggap pa ho tayo ng ilang pang mga report. DWIZ Patrol Report. Mga magsasaka ang pinaka-apektado ng El Nino sa saklolohan ng pamahalaan. Detalye buhat sa Malacanang ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Maaaring magbigay ng alternatibong livelihood assistance ang pamahalaan para sa mga magsasaka may irrecoverable o hindi na makaka-recover na sakahan dahil sa epekto ng El Nino. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Task Force El Nino spokesperson at ASEC Joey Villarama na handa raw ang pamahalaan na magbigay ng agarang tulong sa mga magsasaka na pinakamatinding apektado ng tagtuyot. Anya tatanggap ng tulong pinansyal mula sa gobyerno ang mga apektadong magsasaka. Binigyan tiin ni Villarama na hindi magpapakampante ang gobyerno sa harap ng banta ng El Nino at gagamit ito ng siyentipikong pamamaraan upang tiyakin na may sapat na supply ng tubig, enerhiya at pagkain ng bansa. Tinukoy din ni Villarama ang kahalagaan ng pagsubaybay sa mga matatanda at kabataan na maaaring magkaroon ng heat stroke at mga sakit sa balat dahil sa matinding init. Ayon sa opisyal, 12 sa 41 probinsya na apektado ng El Nino ay kasalukuyan na raw nakakaranas ng tagtuyot. 10 ang nasa ilalim ng dry spell at 17 naman ang may dry conditions. Matatandang binuhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Task Force El Nino sa pamamagitan ng Executive Order No. 53 noong Enero 19. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Personnel na kabilang naman sa mga unang rumesponde sa landslide incident sa Davao de Oro, pinarangalan ang pag-uulat naman mula kay Patrol 17 Jopel Peleño. Binigyang parangal ng 10th Infantry Division ang mga tauhan ng Philippine Army na naging kabahagi sa disaster response and rescue operations sa landslide na nangyari sa Zone 1 Masara, Maco, Davao de Oro. Pinangunahan ang awarding ceremony na ginanap sa Camp General Manuel Yan Sr., Mawaw, Davao de Oro.
ni 10th ID Commander Major General Alan Hambala. Dito, ginawaran ng mga medalya ang 109 na tauhan at K9 dog galing sa 525th Engineer Combat Battalion, 10th ID Emergency Response Company, 25th Infantry Battalion at 11th Regional Community Defense Group. Nagpaabot naman ng pasasalamat si General Hambala sa mga Army personnel na walang pagod na tumulong at nakiisa sa search, rescue and retrieval operations sa Barangay Masara na nagresulta sa pagkakasalba sa 32 sukatang biktima at pagkaka-recover ng nasa 73 labi kasama ang 10th ID personnel sa mga unang responde sa naganap na pagguho sa Masara noong nakalipas na February 6, 2024. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may tatong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sa iba pang balita, Indonesian Defense Minister binati ni Pangulong Marcos sa pangunguna sa presidential elections. Nagbabalik si Patrol 13 Gilbert Perdes. Nagpahayag ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Indonesian Defense Minister Prabowo Subianto matapos maitalang malaking kalamangan laban sa kanyang mga katunggali sa politika sa halalang pampanguluhan sa Indonesia. Dahil dito nangako si PBBM na mas palalakasin pa ang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang kahalagaan ng pagpapalalim ng bilateral na ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa kasabay ng pagkilala sa Indonesia bilang isang malapit na kapitbahay at kasosyo sa ASEAN. Binanggit pa ng Pangulo ang nakatakdang pagdiriwang ng ika-75 taong anibersaryo ng diplomatikong relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia ngayong taon na opisyal ay tinatag noong November 24, 1949. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, serye ng pagpapatrolya ng Pilipinas at US sa karagatang sakop ng bansa masusundan pa. Isa pang report mula kay Patrol 17 Jopel Peleño. Magkakaroon pa ng mga susunod na Maritime Cooperative Activity o MCA ang pwersa ng Pilipinas at Estados Unidos at iba pang mga allied country sa karagatang sakop ng Pilipinas. Ito ang inayag ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad. Payag ni Colonel Trinidad, bahagi ang isinagawa kamakailan na aktibidad sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa sa ikatlong MCA sa pagitan ng Pilipinas at US. Layon ani Trinidad na higit na mapahusay ang interoperability ng dalawang bansa at mapalakas ang kapabilidad ng Philippine Air Force para tuparin ang kanilang mandato na protektahan ang teritoryo, soberenya at interes ng bansa, kaya isinagawa ito. Paglilinaw naman ni PAF spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo na hindi kontra sa kanino mang bansa ang aktibidad na ikinasa na alinsunod aniya sa international rules-based order. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may tadong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. 26 naman na Pinoy pinarangalan sa 6 ng Dangal Awards. Detalye mula naman, nagbabalik si Patrol 13 Gilbert Perdes. Pinarangalan ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA ang 26 na mga Pilipinong may magkakaibang talento sa ginanap na 6 ng Dangal Awards sa lungsod ng Maynila, kalinsabay na rin ng pagdiriwang ng National Arts Month na may temang 6 ng sining bayang malikhain. Ang 6 ng Dangal o Harvest of Honor ay isang pagkilala ng Estado na binibigay ng NCCA at taunang okasyon para ipagdiwang ang talento ng mga Pilipino na nakamit ang pinakamataas na international awards sa iba't ibang kategorya. Sa larangan ng sining, 7 awardees ang kinlala, kabilang na ang 6 na pelikula at isang direktor. Sa larangan naman ng sayaw, 9 na awardees ang nagpakilala o nagpakitang galing mula sa iba't ibang dance genre
At meron din mga awardees sa iba't ibang larangan, o partikular sa literary arts, gayon din sa music and visual arts. Patron 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ. Pinoy Gising. Pinoy Gising. Tayo po nasa ikalawang bahagi na po ng Pinoy Gising. Ngayon pong araw na ito ng Wednesday. Sa pagkakataon ito, tayo po ay tumanggap pa ng ilang pa mga pag-uulat mula po sa ating Metro Patrol. Metro Patrol reports. Lain po natin ang kamanaban. Nandiyan si Aling Beth Samson. Aling Beth. Good morning, Sir Drew. Nasungkit ng Northern Police District ang medalya ng papuri o PNP Commendation Medal mula sa National Capital Region Police Office na ginanap sa NCRPO Grandstand Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig na pinamumunuan ni NCRPO Director Police Major General Jose Merencio Sinatrates Jr. Naging tampok ang pagbibigay ng mga parangal sa NCRPO personnel na may notable accomplishments sa kampanya laban sa illegal na droga sa mga ikinasang buy-bust operation. Ang medalya ng kahilingan o PNP Medal of Merit ay ginawad kina Police Captain Laurente Teaño ng EPD, Police Staff Sergeant Mario Maramag ng SPD, Police Staff Sergeant John Alinsoot ng QCPD, Police Staff Sergeant Ronnie Tan ng MPD, Police Corporal Valentin Odon ng SPD, Police Corporal Juan Paulo M. Macaya ng EPD at Patrolman Julius Salvejo, samantalang tinanggap ng Northern Police District o ng NPD ang medalya ng papuri o PNP Commendation Medal. Sa Anti-Criminality Campaign, ang medalya ng kagalingan ay ginawad kay Police Captain Darwin Inocentes ng QCPD, Police Staff Sergeant Roberto John N. Honrado ng NPD at Police Corporal Jeffrey Toledo ng MPD. Ako si Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising. Ay, salamat si Aling Beth Samson mula ho sa Kamanawa. Sa iba pa rin paksa ng mga balita, handa ang Kamara na ipag-utos ang pag-aresto kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder at religious leader Pastor Apollo Kibuloy kung muli itong hindi dadalo sa pagdinig hinggil sa paglabag ng franchise o prangkisa ng Sunshine Media Network Incorporated o SMNI. Ito ang inihayag ni ayon kay One Rider Party List Representative Roger Gutierrez. Makikita na ang sentimiento ng mga miyembro ng House Committee on Legislative Franchises nang walang tumutol sa pagpapalabas ng sampina laban kay Kibuloy. Idinagdag pa ng mababatas na napakahalaga ang presensya ng religious leader dahil sa mga violation nito na nakita ng komite. Si Congressman Gutierrez ang may akda ng House Bill 9710 na naglalayong bawiin ang prangkisa ng Suara Submedia Corporation na nag-ooperate bilang SMNI dahil sa mga paglabag nito. Sa ngayon, iniimbestigan ng House Committee on Legislative Franchises ang sinasabing paglabag ng nasabing TV network sa termino ng prangkisa nito tulad ng pagpapakalat ng maling impormasyon at hindi agad pagre-report sa Kongreso na nagbago na ang may-ari ng nasabing kumpanya. Pinoy Gising. Samantala, tanggap po tayo ng pag-ulat mula sa probinsya. Ronda Probinsya. Mula sa Central Luzon, ihatid po yan ni Johnny Gole. Johnny? Yes, Drog. Good morning. Dakala salamat sa aupang lalo daw mga titong kabuhayan ng mga mangingisda at mapalago rin yung kanilang kita na mahagi ngayon ng libreng multi-filament net. Itong Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIPA Region 3 dito sa bayan ng Sasmuan, Pampanga. Itong distribution ay personal na pinangasiwaan nitong si BIPA Region 3 Director Wilfredo Cruz na sinaksihan naman itong si Sasmuan, Pampanga Mayor Catalina Mendoza Cabrera na abot-abot yung pasasalamat dito sa ahensya dahil malaking tulungan niya ito
para sa kanilang o sa kanyang mga kabalin, lalo na dito sa mga fish pond operators at mga mangingisda sa Sasmuan. Nasa 300 piraso na neto itong lambat ang ipinamahagi ng BIPARA sa mga mangingisda para maging maginhawa yung kanilang paghahanap buhay. Ayon pa rito kay Cruz, tuloy-tuloyan niya yung kanilang pamimigay ng mga gamit pangisda sa iba't ibang lugar dito sa Central Luzon na kinabibilangan ng fiberglass fishing boat at mga kauring kasangkapan pangisda mula sa lalawigan ng Zambales, Pampanga, Bataan, Bulacan at Aurora. Ang bayan ng Sasmuan dito sa Pampanga ay isa sa mga lugar sa lalawigan na karamihan ay pangisda ang hanap buhay ng mga mamayan dahil nasa bukana ito ng Manila Bay at karugtong din ito ng baybaying dagat mula sa lalawigan ng Bataan. Mula dito sa gitnang Luzon, ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole para sa Impilang Metodo Lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Salamat si Johnny Gole mula ho dyan sa Central Luzon. Sa iba pa ring balita, itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang alegasyong tumanggap o tumatanggap siya ng mga baril kay Pastor Apollo Kibuloy. Buwelta ni VP Inday, isa itong pagtatangka upang siraan siya ng mga posibleng taong may ambisyon na maging Pangulo. Ayon kay VP Duterte, nasa kasaysayan na ng Pilipinas ang pag-atake sa mga vice-presidente dahil sila ang hadlang sa mga nais maging susunod na Pangulo ng bansa. Iginit pa ng pangalawang Pangulo na nakatuon lang ang kanyang atensyon sa trabaho sa halip na sa mga issue na hindi naman totoo. Pinoy Gising! Samantala, mga tanggap po tayo ng isa pang pag-ulat mula sa probinsya. Ronda Probinsya! Mga pulis na dentista sa Cagayan nagalunsad po ng dental mission mula dyan sa Ilocos Norte. Ihatid ni Manong Ronald Idol Cabsat Domingo. Pinangunahan ng Regional Medical and Dental Unit PRO2, katuwang ang Provincial Health Office, Cagayan PPO ang pagsagawa ng dental mission sa mga bata sa Department of Social and Development o Department of Social and Welfare Development Region 2 sa Sulana, Cagayan. Ang naging benepisyaryo ng aktibidad ay ang mga batang nasangkot sa mga paglabag sa batas o ang tinatawag na Children in Conflict with the Law, kabilang din ang mga batang inabandona ng kanilang mga magulang at mga batang kababaihan na biktima ng rape at child trafficking. Nagkaroon ng paglalagay ng fluoride para sa mga batang edad 5 pababa at pagsasagawa ng cleaning and extraction of teeth para sa mga iba pang benepisyaryo. Nagkaroon din ng lectures at namigay ng flyers tungkol sa awareness ng illegal drugs at mga masamang epekto sa katawan ng paninigarilyo para mabalalaan ang mga batang kalahok. Namigay din ng RMDU2 sa panguna ni Police Major Rolando Laderas ng oral health kits para magamit ng mga bata para sa pangalaga ng kanilang mga ngipin. Ayon kay Police Major Laderas, patuloy na magsasagawa ang kapulisan ng ganitong aktibidad at makikipagtulungan para makapagsagawa pa ng libreng serbisyo sa mamamayan. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may tunong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Salamat si Manong Ronald Idol Cabsat Domingo mula dyan sa Ilocos Norte. Pinoy Gising! Sa pagpapatuloy pa rin ng ilang paksa po ng mga balita, nanindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mananatili ang posisyon ng Pilipinas kontra investigasyon ng International Criminal Court o ICC kaugnay sa human rights violations umano ng war on drugs ng nagdaang administrasyon. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod na rin ng inilabas na resulta ng Octa Research Survey kung saan lumabas na 55% ng mga Pilipino ang pabor
na muling bumalik ang Pilipinas sa ICC. Ayon kay pabor o pumabor ang mga Pilipino, 55% ho ng mga Pilipino ang pabor na makipag-ugnayan ang pamahalaan sa ICC investigation. Ayon kay Pangulong Marcos, kahit pa mayroong ebidensya, ang ICC ay wala pa rin silang jurisdiction sa Pilipinas. Kaugnay naman sa ulat na labas-masok sa bansa, ang mga kinatawa ng ICC, sinabi ni Pangulong Marcos na hanggat walang ginagawang illegal, ang mga ito ay malaya silang makapasok sa bansa dahil ang Pilipinas ay isa namang open country. Pinoy Gising! Samantala, lumobo pa sa 56% ng mga Pilipino ang naniniwalang dapat payagan ng gobyerno ang investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa madugong giyera kontra droga. So 56% pala, hindi pala 55%. Yan po ay lumabas dun sa binabanggit ho natin, yung sa survey ng Okta Research na isinagawa simula Disyembre 10 hanggang 14. At umabot naman sa 19% ang tutol sa na makipagtulungan ng bansa sa investigasyon sa war on drugs. Samantala, tanggap po tayo ng pag-ulat mula pa rin sa probinsya. Ronda Probinsya! Iatid yan mula Bicolandia ni Melvin Machado. Dagsagit ng araw na ngayon ang kanilang learning visit sa lungsod ng Nagang Tubahon People's Council o TUPECO mula sa munisipyo ng Tubahon sa Dinagat Island. Nais ng Tubahon People's Council ang mapag-aralan ng prinsipyo ng People's Participation ay pinapatupad ng LGU Naga at ng binuong Naga City People's Council. Inaalalay naman ng NCPC ang TUPECO sa pagipagpulong nito sa mga people's organization sa lungsod. Dumalo rin kahapon sa regular session ng Sangguniang Paglunsod ang naturang grupo habang magtutuloy-tuloy ngayong umaga ang kanilang pag-iikot at pakikipagpulong sa iba't ibang organisasyon sa Naga City. Lunes nang dumating sa Naga City ang naturang grupo na mainit namang sinalubong ng mga opisyal ng lungsod sa pangunguna ni Naga City Mayor Nelson Ligacion. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Pinoy Gising! Gising na gising hanggang alas 5 po tayo ng morning at ngayon nga po sa uling bahagi po ng Pinoy Gising sa pagpapatuloy pa rin ng ilang mga nambubulabog na mga balita. Pinoy Gising! Magsasagawa ng motu proprio investigation o inquiry ang Kongreso sa matapos ang landslide sa Davao de Oro. Sa panayam ng DWIC, inihayag ni House Deputy Majority Leader at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo na hahanapin ng Kamara kung sino ang may pagkukulang sa pagpapatupad ng batas, yung nga pong no-build zone sa naturang lugar. Dahil dito ipatatawag anya sa pagdinig ang lokal na pamahalaan ng MACO at Mines and Geosciences Bureau maging ang Apex Mining Company upang mabatid ang dahilan kung bakit mayroong construction permit ang isang kumpanya. Kaya nga unang ipapatawag natin dyan, senyor, yung mayor at saka yung kanyang municipal engineer. Bakit nila binigyan ng construction permit yan? Gayon din ng MGB, yan ang mga katawagin natin sa unang pagdinig. Hopefully by next week, mag-uumpisa na itong hearing na ito. Kasi yung MGB, bakit hinayaan din nila? May instruction na pala sila. Bakit hindi sila sinasabi ng MGB sa akin initially? Wala po kami police power. Sabi ko, may PNP naman dyan. May military. Bakit di kayo lumapit dyan para ginibayan or sinabihan ng mayor na gibain yan dahil may instruction na kayo. Ayan nga. So nagtuturuan sila ngayon, senyor, kailangan talagang paimbestigahan. Pati yung mining company ipapatawag. Iginit pa ni Congressman Tulfo na dapat ay mayroong social responsibilities ang Apex Mining, lalo't isa ito sa dahilan ng trahedya dyan sa Barangay Masara.
Kaya nga tayo papatawag natin yung mining company dahil sabihin natin, hindi naman puro gobyerno na lang ba. Kayo ang dahilan kung bakit nandyan yung mga tao niya dahil nagtayo kayo ng negosyo. Dapat meron din kayo, meron sila mga programa for social services, kagaya ng mga ganyan, senior masking hindi nagka-landslide, kung mga bahalang, total, dyan nakapedera sa community, meron sila tang social responsibility. Balita ko, nagpadala na si Uda at saka yung mga rescue workers, nag-arkila sila para tumulong. Pero hindi pa rin sapat yun at hindi pa rin sapat yung nagbigay sila ng initial. Kailangan tuloy-tuloy ang ayuda. Yan po ang tinig ni House Deputy Majority Leader at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo sa panayam ng DWIC. Pinoy Gising! Umaasa ang mga negosyante sa Central Visayas, partikular sa lalawigan ng Cebu, na magkakaroon ng sapat na supply ng kuryente sa rehiyon bilang preparasyon na nga rin, bilang bahagi ng preparasyon sa epekto ng El Nino phenomenon. Napapansin ho din nyo, ang tindi ho ng init, medyo nahihirapan ho matulog yung iba ho natin mga kababayan dahil kahit po gabi, mainit. Sa panayam ng DWIC, inihayag ni Charles Kenneth Co, Pangulo ng Cebu Chamber of Commerce and Industry, na maging independent ang Cebu pagdating sa supply ng kuryente. What even our governor is pushing for is dapat we should be at least be more independent in terms of power. So instead of although we do like we are benefiting from itong mga interconnection, we would also love to have our own independent power plants in Cebu para whatever happens, at least may local tayo na power supply. Aminado naman si Ko na yung binabanggit po na nagkaroon po ng blackout, malawakan pong blackout dyan sa Panay Island, ay yan po ay malaking banta. Pero mas naging malaki po ang epekto nito pong nagdaang bagyong Odette noon pong 2021 sa power sector, sa supply po ng kuryente sa Central Visayas, kabilang na nga po dyan ng Cebu, at halos isang buwan po na nagkaroon ng blackout. What we experience, it's not so much the Panay problem yung kinatakutan natin. Okay. Mas natatakot tayo sa what happened during yung Typhoon Odette. Yun. Wherein, kasi lahat ng Cebuanos or even around Central Visayas, yung sa nakaraan, we've experienced around almost 1 month na power blackout. No? Majority of that power blackout was not caused by the lack of power supply, but it was because of the lack of power transmission. Kasi yung mga transmission line, some of them needed repair during that time. So, yan po ang tinig ni Charles Kenneth Co, Pangulo ng Cebu Chamber of Industry, sa eksklusibong panayam ng DWIC. Pinoy Gising! Speaking of power and El Nino, kumpiyansa naman ng Department of Energy na magkakaroon at mayroong sapat na supply ng kuryente ang bansa sa gitna nga po ng inaasahang pagpasok nito pong rurok o yung peak ng El Nino phenomenon. Ito sa gitna ng patuloy nga na, actually hindi na preparasyon ito eh. Ito yung patuloy na yung puspusan nga po na ginagawang mga hakbang ng gobyerno sa posible pong maging epekto ng matinding tag-init na inaasahang tatagal sa Mayo, hanggang Mayo. Mahaba-haba pa ho yan. Ayon kay Department of Energy Undersecretary Felix William, si Wimpy Fuentebella, hindi malaking concern ang power situation. Hindi daw dapat ikabahala ang power situation sa bansa. Batayan niya sa kanilang pagtaya, wala magiging issue sa power supply sa bansa sa susunod na mga buwan. Stable daw. Kasunod nito, tiniyak din ng opisyal na patuloy ang maigpit nilang monitoring sa completion, sa pagkumpleto po ng mga pangunahing proyekto ng National Grid Corporation of the Philippines sa unang quarter ngayong taon. Yung unang quarter, Enero hanggang Marso po yan. Alinsunod pa rin ito sa naging direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naturang ahensya na tiyakin ang supply o ang supply ng kuryente sa bansa sa kasagsagan ng El Nino at tag-init. Pinoy Gising!
Alright mga katodos, wala na po tayong oras. Sumasapit na po tayo sa ating pong pansamantalang pagpapaalam ngayon pong araw na ito ng Miyerkules. Pero bago ho namin kayo bitawan ay pasadaan muna natin ang mga pagbati mula po sa ating mga suking taga-subaybay mula sa ating mga kababayan sa ibayong dagat, sa mga probinsya. Good morning po sa inyo mga katodos po natin dyan sa Valenzuela, mga taga Ilocos, mga taga Bicol, mga taga Bisaya. Good morning po. Susan Jeronimo, good morning din. Boyet Tag, kayo kayo mga congressman ang sisihin kasi kayo ang tagagawa ng batas. Puro kayo correct, sabi ni Boyet Tag. Oo nga, no? Actually kahapon, meron tayong balita, binanggit natin, sinasabi po ng isang ekonomista mula po sa University of Asia and the Pacific, dalawang bagay po ang makaapekto sa atin pong bansa, sa ekonomiya ng bansa. Una, yung political instability, yan po, yun yung una, at yung pangalawa ay yun pong kalamidad. So yan po ang primary concern, the primordial concern po ng ating pong mga ekonomista. Yan pong dalawa. Pero malaki po ang epekto ng kalamidad. Kaya't dapat po talaga, alam naman natin, itong bansa natin ay madalas talagang tambayan ng mga kalamidad, lindol, bagyo, kung ano-ano pa, Ito, meron pa yung El Nino phenomenon. Kaya mag-iingat po kayo. Mga senior citizen, nakagaya po ni Yasmin Pantalyon, ganitong panahon, napaka-tirik na tirik po ang araw. Kaya mag-iingat po kayo. Joseph Kalalang, good morning. Nagulat si Miguel. Ramon Abadilio, Jaylon, si Hideyoshia Sigawa, Erna Socias, Mike Montero, good morning. Tristan Gulay, Nelson Malinaw, si Albert Hernandez, good morning din po. Magbaon po kayo ng marami pong tubig. Uminom po ng tubig. Magdala po kayo ng mga pananggalang laban po sa matinding sikat ng araw. Yung payong, sombrero, magdala po kayo niyan. Yung mga may hypertension, mag-iingat po kayo dyan. At yung mga iba-iba pang mga sakit, yan, hika, tama. Yan po, mag-iingat. Mga may sakit sa puso, yan, tama. Mag-iingat po kayo yan. Alright! At salamat din sa mga iba pa ho nating suking taga-subaybay, mga nakasama po natin sa News Center. At isa po munang patama quote for the day, ang mga bagay na madaling makuha ay ang mga bagay na madali ring mawala. In English, easy come, easy go. Yan po ang ating pong patama quote for the day. At may panawagan ba tayo ngayon? May panawagan? Sige, panawagan sa mga nakakakilala po kay Geraldine Doinog, ang ating po DWIZ Aliwa writer. Happy birthday kay Geraldine Doinog. At parang Geraldine yung nakalagay dito. Siya po ngayon ay nagdiriwang ng kanya pong kaarawan. Ngayon pong, may kakambal. May kakambal nga pala ito. Oo, si Geraldine naman yung kanyang kakambal. Okay. Happy birthday kay Geraldine Doinog at sa kanya pong kambal na si Geraldine Doinog na magpapapansit po ngayon pong araw yan. Alright, ito po muli yung lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.